Good morning, guys. Thursday today at I'm working. So, as you can see, giniginaw na naman ako. Pero ako 15 degrees lang outside. It's not that bad. Although, kasi ang suot ko is t-shirt and then shorts. So, kaya dressing gown. Ang tawag ni mama dito, bathrobe. Pero dito, ang tawag dito dressing gown. O, diba? Dressing gown. Naka-gown. Tapos, fleece siya kasi pang winter. I think night gown din. Tawag nila, night gown. I don't know. Pero, parang mas prefer ko nga actually yung bathrobe. No? So, anyway, I'm feeling warm na kasi nga, tingnan nyo naman. I think this is a very good investment I had. I'm not sure kung magkano. I think sa FNF ko siya binili sa may Tesco. Tama nga ba? Meron pa bang tatak? Ay, wala. I think doon ko siya binili. And then, parang nasa 20 pounds siya. Minsan, meron pa siyang yung hoodie, ganun. Ito, walang hoodie. Pero may dalawa siyang pocket. Nasira na to, pero tinahi ko lang din. And, yeah, it's really good investment. Especially during, winter time. Lagi mong suot. Ganyan. And, ilang years na rin to. Hindi mo naman kailangan ng maraming ganito kasi nasa bahay ka lang naman. And, dito, hindi naman to masyadong nilalabhan. Lagi-lagi. Kasi hindi naman to nadudumihan. Hindi naman to papawisan. What I mean is, diba, hindi katulad sa atin lang, inilalabas mo yung damit, tapos maaalikabukan. And then, pagpapawisan ka, ganyan. So, okay lang na hindi parati itong labhan. Ayun. Ayan, maro na ulit, guys. Blue sky na. I'm not sure kung hanggang kailan tong blue sky. Papakita ko sa inyo. O, diba, ang ganda. Pero, malamig. Malamig ng konti. Ang ganda pag blue sky. Kasi madalas dito, guys, puro cloudy. Lagi lang talaga siyang cloudy. Anyway, naka-t-shirt ako pero giniginaw ko ng slight. Malamig yung kamay ko actually. At papakita ko pala sa inyo itong aking halaman. Yung pwesto nitong halaman na to nasa corner talaga siya. So hindi siya naaarawan. So ang ginawa ko, inusog ko siya ng konti. Para maarawan naman, kawawa naman yung halaman. Kasi laging nandun lang siya sa corner eh. Maganda kasi yung pwesto niya sa corner, 'di ba? Yung nga lang, hindi umaabot dun yung araw. So, medyo magulo lang yung part na ganito. Kasi hindi ko alam kung saan ko ba talaga siya ilalagay. Pag ilalagay ko siya sa gitna, ang pangit naman. 'Di ba? So, dun talaga siya dapat sa sulok para maganda siya tingnan. But, in the meantime, dyan na muna siya para ma-enjoy naman niya yung yung araw. Kawawa naman tong halaman ko. Anyway, so it's 11:46 now. At sumasakit yung ulo ko, guys. I'm still working. At papahinga muna ako kasi masakit yung aking mata. Dahil I'm not sure kung bakit, pero parang hindi rin ako nakapagpahinga, no? Kasi diretso pa din. Okay. Anyway, I'll get back to you pag lunch break ko na. Hi guys. Okay, lunch break ko na. It's 1 o'clock, so nakaka 30 minutes na akong nagpapahinga. Pahinga ba? Naligo na ako. At masakit yung ulo ko ngayon. So, gusto ko lang talagang mag-rest. Feeling ko dahil sa kakatitig sa computer. Anyway, ito yung binili sa akin ni Steve kahapon for my lunch. Meron akong sandwich na smoke
ham and cheddar cheese. Tapos, pineapple. Tsaka, coconut water. Gusto ko na siya. So, yun ang aking gagawin for the next 30 minutes. Guys, talagang, iniisip ko kanina, ililigo ko to kasi baka sakali mawala yung sakit ng ulo ko. Ang dami kong gagawin for my lunch break, pero parang mas gusto ko talagang mag-chill na lang. Tingnan nyo guys, kahapon pa tong, ano na to, hugasan. Don't judge me kasi, pagdating ko kahapon, syempre nandyan na yan. At ang asawa ko, hindi naghuhugas. Ewan ko ba dyan? Anyway, so, kahapon, I was so tired kasi nga, nag-drive ako, galing akong office. Tapos, iba yung feeling pagka, alam mo yun, pagka galing ka ng office na, iba na yung feeling. hindi na sanay yung katawan ko. So, ang katawan ko, hindi sanay mag-travel. Anyway, so I feel more exhausted pagkatapos ng travel. Actually, sa morning, pagdating ko doon, okay pa ako, ganyan, maganda pa yung pakiramdam ko. At up until uwian. Pero once na nasa travel na ako, like even sa bus, feeling ko talaga, doon na nag-hit yung exhaustion, yung talagang super tired. So, nung nagdadrive ako kahapon, kasi around, afternoon, medyo inaantok na ako nun eh. Hindi naman ako usually ganun. Pero yesterday, inaantok ako after kong kumain. So, mas naging, pagod. Yung pakiramdam. Kasi, like I said, yung dati, okay ako until doon ako napapagod pag nandun ako sa biyahe. Nakakapagod kasi magbiyahe. So, pag uwi ko sa bahay, talagang pagod na pagod ako, ganon. Pero kahapon, afternoon pa lang, di pa ako nagbabiyahe, pagod na ako kasi naantok ako. So, napaiting ko dito. Ayun, dami kong hugasan. Hindi ko na hinugasan. Kasi talagang super, super pagod. Ang aga naming natulog ni Alex, pati si Alex pagod. So, mga 9 o'clock tulog na kami. Pag tulog niya, natulog na din ako. Di na kinaya ng aking katawan. So, ayan, meron pa akong 25 minutes. At ang plano ko sana is mag-chill na lang. Tapos, kaso paano yung, paano yung hugasan ko? My gosh, ang hirap. Ang hirap ng full time. Tapos, meron ka pang batang inaasikaso. Kain tayo guys. Mapapaisip ka talaga nung time na nakatira ka pa sa parents mo, no? Yung tipong hindi ka naman problema sa kakainin kasi may pagkain na, or kung ayaw mo ng pagkain, pwede kang bumili sa labas. Yung ganun. Tapos, naalala ko yung nag-work ako. Hindi ko nagbabaon ng food eh. Kasi meron kaming canteen. So, it's either doon kami bibili kasi mas mura siya. Or, pupunta kami ng mga fast food. Like, ano ba yung mga fast food dati? Doon kami sa may Ortigas. Madami doon eh. May Jollibee, may Wendy's, ganyan. So, may Chowking, I think may Chowking, ganyan. So, may mga din, may mga ibang restaurants doon na may Andox. Ay, Andox. Ano ba, nakakalimutan ko yung mga pangalan. Naalala ko, Nandos. Ano nga ba yun? Oh my gosh, short-term memory na to. Yung guys, yung nagigrill, yung may libreng sabaw, tapos unlimited rice. Ano ba yan? Ayaw gumawa ng utak ko, masakit yung ulo ko eh. So yun yung kinakain na namin before, tapos ano pa ba? Basta marami. So pagka ayaw mo kumain dun sa canteen, o kung may pera-pera pa ang natitira, o di dun ka kakain. Tapos pag uwi mo, yung
yung niluto ng parents. Ngayon guys, nako, dahil nga tinatamad ako magluto, so sandwich na lang. Uso naman yan dito kasi yung mga kasama ko ganun din, sandwich lang din sila, ganun, magluluto lang sila. Parang mabilisang luto lang din. Kasi nga uso nga dito yung ginagawa ko na oven na lang or ready na, iniinit na lang, mga ganun. Pero, ayun, so parang ganun na lang ang gagawin ko. Anyway, ang bilis naman. Ang dami ko lang sinatsat, naka 6 minutes na kagad tong satsat ko. Anyway, mag-chill muna ako guys. Tingnan na natin kung makakapag-hugas ako ng plato o baka mamayang gabi na lang yan. Okay. Okay guys, gagawa ko ng pancake ni Alex. So, hindi ko sure kung anong banana ba maganda. Siguro, ano ba? Siguro ito na lang. Naghanap ako ng yung matamis. So, ito. And then, blueberries. Tingnan ko nga kung meron blueberries na open na dun sa ref namin. Para at least, yun na lang yung gagawin natin. Yung bukas na, ay, wala eh. Wala actually masyadong laman yung ref namin. Okay, so, itong gagamitin natin. Naghahanap ako ng, alam nyo guys, bumili ako ng lagayan, mga container ng mga tsaa. Pero ang ending, nasa box pa rin sila. Ay nako. Asawa ko, ayaw niya ng aesthetic. So gusto niya, wala. Gusto lang niya kung ano yung easy sa kanya, kahit makalat pa yan. Alam mo yun, meron ako nabasa kanina na post, parang meme siya, na sabi, yung tipong gusto mo ng minimalist at aesthetic na bahay, pero yung mga kasama sa bahay gusto ng mala junk shop yung bahay. Parang ganun na nga. Kasi asawa ko ganun eh. Tapos, syempre yung anak ko, bata pa yun. So, manang-mana sa tatay niya, mahilig magkalat. At, hindi ko naman din masabihan. Kasi hindi pa naiintindihan yung mga bagay-bagay. Pag sinabi ko sa kanya na kailangan nating tidy up. Sabihin lang niya tidy up, pero hindi siya nag-tidy up. Paminsan, nag-tidy up siya, pero hindi, ewan ko sa kanya, hindi pa niya masyadong naiintindihan kung ano yun. Anyway, so ito na nga, kumuha na tayo ng mga blueberries. So guys, wala naman kami masyadong ganap mamayang gabi. And so, kailangan ko nang i-close tong vlog na to. At, yan, pwede na siguro yan. Ito. May kasamang paracetamol. Masakit yung ulo ko. Masakit din yung ulo ni Steve. Anyway. Yun nga, wala nang masyadong ganap mamaya. Kaya, i-close ko na to. At, gagawa ko nito. At, yun lang. Maglalaro kami mamaya. Ulit. At, maglilinis ako. Oh my goodness. Ang tawag nito, maghuhugas ako ng plato. Alam mo nyo ba guys, sabi ko sa kanya, baka pa pwede mong itapon yung mga pagkain ng baboy, yung food waste, tsaka yung tawag nito, yung bin namin. Kasi sabi ko puno na, yung black, which is yung general waste. Sabi niya, may sakit daw siya. Sabi ko, bakit ako nang halos sumusuka na ako? Sumusuka talaga ako. Bakit ako pa din naman gumagawa ng bahay? Sabi ba naman niya sa akin, gusto mo naman, di ba yun? Gusto mo naman, di ba yun? Sabi ko, wala kasi akong choice. Kasi walang naglilinis. Ayoko nga eh. Sabi ko, kaso wala namang ibang gagawa. Tsaka, sipon lang naman, tsaka ubo yung kanya. Hindi pa nga katulad hindi pa nga malala eh. Anyway, so, ayun, napakiusapan ko naman siya. Yun nga lang, hindi pa siya naguhugas. So,
tinapon naman niya yung pagkain ng baboy, yung food waste, tsaka yung bin. Pero hindi lahat. Ganun pa isa-isa lang. Anyway, ganun naman siguro na talaga. Ano ba? Ganun na ba talaga yung mga wifey? Ayoko na tingnan. Tingnan nyo guys. Kayo na lang tumingin. Okay, so yun ang gagawin ko after kong magluto. So magluluto muna ako nitong pancake, tapos after niya papakain pa ako ng bata. Sinundo na niya si Alex. So which is good, at least siya yung nagsundo habang ako ay magluluto. Tapos pagsundo niya doon, ako naman ay magluluto at mag-feed at maghuhugas at kakain. Wala pa akong food. Okay guys, so thank you for watching. See you again tomorrow. Bye-bye.